po sa ating live na episode. Dito pa rin yan sa Cafe Antonio, Linus. This has been a very good day for everyone. Kahit medyo maulan, ay talaga namang masaya dahil sama-sama tayong nagkukwentuhan. Lahat ng mga kabataan na nanonood sa atin at nagsusumikap na panoorin ang mga nagbabuffer na video nila sa Facebook at sa YouTube. Maganda rin magkaroon ng kwentuhan sa ganitong uri ng lamig at pagtunog ng mga bumabagsak na ulan. Tama ba, Kuya? Isn't that romantic and romantic? Exactly. Nako. Eto na, ipakilala na natin ang ating mga kasunod na kwentuhan ngayong umaga na ito. Kasama natin ang ilan sa mga tambayers, kung tawagin, ng Cafe Antonio. Wow! At syempre, makakasama natin sina June, Von, OJ, David, JJ, Joy, at Pat! Alright! Yay! Medyo natutumba-tumba pa raw ako. O bakit nyo nga ba napili na gawing tambayan ng Cafe Antonio? First and foremost, from my personal experience, we're not paying for the brand itself. We're paying for the experience that usually lasts for a long time. Experience? What are those experiences? Bonding with friends, and at the same time yun na enjoy namin yung tinda ko, yung mga foods na pwede namin ma-order. At the same time, parang bonding na rin and sobrang saya, lalo na yung mga educational games. Yun nga, no? Kasi karamihan, di ba, sa mga kabataan ngayon, ang hinahanap nila, Wi-Fi, makakapag-computer. Eh, dito sa Cafe Antonio, walang Wi-Fi. So, how do you enjoy yourself with, di ba, board games and all? Is it about the ambience or the people or the guwapong waiters? Ano ba? Halos lahat nag-contribute doon kasi yung environment, hindi naman siya super formal. So, kahit mag-ingay kami ng mag-ingay, okay lang. Tapos yung board games, though hindi naman, kadalasan kasi internet, ganyan. Facebook, parang kami, parang yung kahit konting time namin, Scrabble, Monopoly. Oy, Scrabble larong pang matatalino yan. Alam mo kung bakit larong pang matatalino? Kasi nilalaro ko yan. Kasi parang it's also a way of remembering our childhood days. Correct. When did you start coming here in Cafe Antonio? Since you're a freshman, Kasi right? mga freshman pa, and then Freshman pa si lang OJ, sophomore, diba? Okay. So do I. So then sophomore. So how long have you been here? Since last semester? Yeah. Okay. At syempre, dito sa Cafe Antonio, usually kasama niyo mga barkada ninyo, diba? Ano yung mga usually na pagkukwentuhan ninyo kapag nandito kayo? Over a cup of coffee, ika nga. And some board games. Kasi kami, galing kami sa isang church din. Super close friends. Parang circle of friends na. May kinalaman ba yan sa mga goldfish? So parang ito na rin yung way namin in growing a relationship with God. So, That's good. Elias, what can you say about that? Kasi siyempre, it's good to know na you're talking not just about trivial stuff, kundi about the Lord Himself. Minsan ba meron kayo namamataan? So kung ba nandito kayo sa isang table, meron ba kayo namamataan na, ay, she or he looks very attractive, let's talk about that person. Diba? Doon naman kasi ng conversation sa Cafe Antonio. OJ, Hindi naman po sa pinag-uusapan, pero minsan napupunta lang. Pero but still, yung usapan pa rin namin, parang if we saw that person, parang sasabihin namin, pwede kaya namin siya mag-disciple, parang isama. Okay. At least ganun yung usapan, di ba? Kasi usually mga boys kapag may dumaan... Formahan na natin. Oo. I-rate na yan. O, ano ba yung 1 to 10? Parang 2 lang. Alright. Diba? Pero paano nga ba na-establish itong samahan na to? Nag-usap-usap ba kayo na, tara, maging ano tayo, tumambay tayo lagi sa Cafe Antonio? feeling namin it's God's will na rin na samahin kami. Kasi we really don't know why. Iba't ibang course kami. Tapos ibang year pa si Kuya Odin at si David. So parang feeling namin talagang destined kami na pagsamahin. Sa kabuuan, anong klase ng karanasan ang naibigay ng pagsistay niyo dito sa Cafe Antonio? Sobrang, lalo kami naging bonded, lalo kami naging close, lalo kami, parang nawala yung ilang namin sa isang tuna. Kasi halos dito lang kami nag-meet sa end. Tapos, yun nga, mas naging interactive kami. Dahil dun sa board games, tapos nag-share kami sa isang dako. Dako kasi, di ba, yung malaking ang coffee, na may computation pa yan, di ba? Usually times 4 minus 30, di ba? At gusto ko yung itry kasi talagang ang laki. At usually ilan na nag-share?
Average of 5. Pero pag ganito karami, minsan po nagdadalawa kami. Siyempre, bukod dun sa, dito board games, sa iba, nagwa-wifi sila sa mga cafe nila. What would, or how would you differentiate yung experience sa Cafe Antonio with other mga gimmick spots sa LB? May iba ba kayong ginigimikan? Wala po. So, That's what you call Very being loyal. loyalists. That's right. Gaano naman ka-importante ang kape sa Yeah. isang friendship? that's hard. I think that's something that bonds us together. Kasi that is something in common here. Lahat kami, di naman kami mahilig talaga sa coffee. But then, kumbaga, consumer din kami ng coffee. So, yun is something in common between Na us. parang you can share, di ba? Tapos, because of sharing, talagang nabubuo yung friendship, na-strengthen. So, yan nga yung sinasabi nila na over a cup of coffee, talagang marami kang pwedeng gawin. Sa akin, Kuya Chico, no, every Friday night, meron kaming routine ng mga high school batchmates ko to gather over coffee shops and talk about anything under the sun. And that has been our routine until my batchmates have graduated, from UPLB. Do you see yourself staying here until your last years? Yes! Great. So what will make you stay here? Go. Kuya. June, si June. June. Yung hindi ko yung sa friendship, parang minsan din kasi parang minsan gusto na-homesick ka. Yeah. Parang gusto mo na umalis. Pero dahil din sa friendship na nabubuo dito, parang gusto mo na reason mag-stay and parang yung bonding nyo, parang Yeah. mas yung parang dati kasi actually gusto ko na-homesick ako. That's right. Right now, parang masaya ako kasi kahit paano may friends. That's right. Getting that, no? Minsan iba tayo, we become attached to things and sometimes we become attached to places. Can you consider yourselves being attached to this place called Cafe Antonio? Definitely. Okay, how do you think so? Kasi parang it's a place na rin na kung saan naalis yung stress namin sa academics. It's a place to be. Yeah. Factor din yung mga friendly and accommodating staff. Kasi ba, may mga times na, kunyari, pag nasa iba kayo na parang masyadong masungit, may tendency na hindi na kayo babalik. Eh dito, kahit grabe sobrang nag-enjoy kami, kaya reason din kung bakit kayo bumabalik kasi ang bait-bait nila sa Kasi may friendship din between the customer and the mga baristas, hindi ba? Okay, ngayon, balikan ko lang yung mga board games. Siyempre, you're playing board games, ganyan. Pag may nananalo, pag may natatalo, minsan ba, ikaw na tagabayad? Hindi, yung tipo, 3 dako naman ba? May mga ganun ba? Hindi pa naman po kami maabot sa point na gano'n. Wala Kasi pa bago po kami maglaro, bumibig na muna kami. Naku, yan ang dapat mong matutunan, hindi ba? Bago pumili, maglaro muna at kung sinong matalo sa magbabayad. Yes, At that's lang right. siguro. Maya-maya, di ba? Okay, bilang isang kabataan, gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng time sa pag-hangout? Bukod sa, of course, you can bond with your friends. For me kasi di ba tayo tao constructed tayo as social person, diba? Yung emotions natin, yung mga feelings natin, dapat nilalabas din natin. And I think, yung some places like this, maganda yung nililet go mo din yung problems mo, especially sa school, di ba, yung mga school stuff. Siyempre, hindi tayo dapat laging puro everyday aral. Siyempre, dapat social life, labas-labas. Yun naman. Okay, at syempre, ano naman ang sa tingin ninyo dapat tandaan ng mga kabataan when hanging out with their friends? That's right. When hanging out with their friends, siguro kasi parang at this moment, sobrang bombarded na tayo ng mga ideas sa school. So pag nag-hangout tayo, parang hindi rin naman pwede na for about studies lang yung pag-usapan natin kasi stress na nga tayo sa school. Tapos pagdating dito sa hangout place natin, stress pa rin tayo. So dapat tandaan na rin natin na parang learn how to enjoy your life. Chill out! Kasi parang kailangan din natin yan, especially sa ganitong panahon na hindi rin natin masabi kung ano pwede mangyari in the near future. That is so correct. It's really very important, Kuya Chico, no, to just really settle down in a very cozy place and relax and talk about light things, right, sir? Ikaw, Kuya Chico, in your college experiences, may mga ganito bang uri ng hangout ikaw na meron noon? Pag ganito, Yeah. meron naman, pero usually over a cup of gulaman. Sago. Diba parang nung time namin, sobrang bihirang-bihira Coffee shop. na bihirang-bihira na mag-coffee shop. Yeah, okay. Medyo iba pala yung mga trends noon, Kuya Chico. Talagang kumakanoon! Pati ba yung
mga siomay, Kuya Chico, kwek-kwek. So, ganun Yeah, oo. Diba? Pero I'm happy naman, at least, di ba, na-experience naman natin yung may mga ganito. That's na mga right. bagong lugar na pupuntahan. So, ano ngayon ang inyong mensahe sa mga kabataan na nanonood sa atin ngayon? Pwede dito? Yeah. Hanging out kasi hindi naman siya kadalasan puro party, ganyan. Tsaka, internet, there are such things na hindi na kailangan na super advanced technology or kailangan super on-trend ka. It's about having someone or having a group of friends hang out, tas kung ano yung mas gusto niyong gawin, tas just to loosen up things. Correct. Alright. Wow. Anything else? Meron pa bang idadagdag? Yes, David. I think, there is still a world out there. Yeah. For us UP students, hindi lang UP yung world natin. Correct. Maraming dyang gimikan, maraming ibang tao dyan. Sa mga nasa U-Belt, marami ding schools dyan. So, there's a time for school, school stuff. And there's also a time for having social life. That is so true. In addition to that, let's be productive this time. Hindi lang tayo dapat babad sa internet, hindi lang tayo babad sa mga pinagkakabisihan natin sa social networking sites. So dapat may time din tayo para sa friends din natin. Yun That lang. is so true. June. Minsan kasi parang, di ba, super akats tayo, dapat natin mag-chillin na. And yung problema kasi ngayon, yung gimmick parang iba na yung concept niya. Parang feeling natin pag sinabi, Gimmick party dapat. So, parang kahit pa paano, in a sense naman, maayos din, kung gagawin mo naman sa maayos sa paraan yung sinasabi mong gimmick, diba? Parang wala namang masama doon. Kung maayos naman, wala namang masamang I have a question. If Cafe Antonio is a person, what would you tell that person? Oh, sa mga girls. Thank you so much kasi because of you, kasi lalaki na lang kunyari. Sige. Eh, bilang Antonio naman kasi. Okay, siyempre, of course, I will say thank you. We will say thank you kasi because of him, nandito kami, sama-sama kami, and nagkaroon kami ng tight na bond sa isa't isa. And of course, nagkaroon kami ng deeper relationship, hindi lang sa bawat isa, but also kay God. Yun naman. Talagang ang samahan, merong mga pinipiling lugar at yung mga lugar na yun ay talagang nakakapag-enhance ng friendship, nakakapag-strengthen ng bond at ng relationship. Marami pa tayong mga magaganap na pangyayari at kasunod na niyan ang Go Greetings at K-Mustahan. Dito lang po yan sa Leader Kake Uploaded. Ipamalas ang talas ng iyong isipan. Ready ka na? Kaya mo, Kay! Ang ating Kaya mo, Kay question ay, ilang taon na ang UP Community Broadcaster Society ngayong November 11, 2011. At ang sagot po dyan ay 7 taon. So, Kuya Chico, no? Ano naman ang question natin for this episode? Ayan na, saan nga ba ginanap ang ating episode for today? Ang clue, isa ito sa pinakasikat at pinaka-cool na cafe dito po sa Los Baños. At dito, Wi-Fi. Dahil marami ditong fun and mga board games at syempre ang tango. I-type lamang ang LKK space your name, your address at ang inyong sagot at isend mo yan sa 049-576-3952. Alright, syempre, nabanggit nga natin kanina, you can also email your answers to leaderthecase@yahoo.com or you can Facebook us your answers. Yes, mahalaga po ang boses ng mga kabataan. Kaya naman mag-text, mag-email at mag-post na kayo. Hindi lang kayo mananalo ng 50 pesos load. Matututo pa kayo at mag-enjoy pa kayo. Alright. Happy listening to my mom. Hindi nga pala sa aking one and only. Tol, alam kong nakikinig ka. Ate ko nga pala si Juan. Let's go, go, go! Greetings! Hello to Barangay Captain Sally De La Cruz and BCPC Coordinator Denise Cortez of Barangay Pansol, Calamba, Laguna. Thank you very much for welcoming us with open arms. We hope to bring LKK there. Galing po yan kina Dana, Jazel, and Jello ng Juniper Face the Corner. Sa mama ni Dana, Esterlita Pagtalunan Dairit. She loves you so much. Love na love po kay ni Dana. At syempre, belated happy birthday sa ating community broadcaster na si Sammy Grobanzo. November 22 yan. At, ito ang bumate.
Okay, so happy birthday Inanak Asami and to the chief broadcaster of UP Conference of Chini Malvicino. We love you from the UPC Best family. Talagang we love you! Wow! Ano pang babatiin mo? Of course, no, mga kabataan, pwede rin kayo magpadala ng inyong greetings. So bago dyan, no, bago natin sila i-invite to send more greetings, no, pahabol ko lang Sir Chico. Hello to the Plata and the Aurelia family, River's Edge Ministries, Toastmasters Club. Hello sa aking mga pamilya, Nanay Lilia, I love you so much. And UP Conference Song, we are the new #1 and I'm proud of that. Okay, at syempre, batiin lamang muna natin ang mga kasama natin, mga community broadcasters dito sa Cafe Antonio. That's right. Bukod kay Dana Paul and Jaisal, andyan din si Ive, si Pao Kahano na umalis na, si Abby, at si Laika. At syempre, nais ko ba din ang pinakamamahal na si Leonor, si Mama, si Papa, si Anjo Marlon Melvin, si Neluz, ang aming baby boy na si Zach McCarkin. I saw the baby inside the sun. Aking pamangkin. That's right. Syempre si Mikaela Aliyah. At ang mga tao sa bubong ng Cafe Antonio. Yes! Diba? At sino pa bang hindi ko nababali? Si Irish at si Bebe. Hello sa inyong lahat. Sa mga tito at tita ko, syempre sa Gallardo family. Right. At sa lahat ng mga Tugonon at Manese, hello po sa inyong lahat. At dahil nagawa na ako ng camera ni Linus, dito nyo na makikita ang LKK Space Your Name. Yan, address at greetings na nais yung ipadala o di kaya may mga announcements kayo o di kaya ay may mga comments. I-send nyo lang po yan sa DZLB Teletext line 576 DZLB or that's 576-3952. Huwag kalimutan na lagyan ng 049 sa una. Right. Okay, you can also email your answers or your comments, suggestions, and your mga pagbate to leaderkk, LEADERKK. O pwede rin kayo mag-post sa ating Facebook fanpage na Leader Kake. Alright. This has been such an exciting episode na naman, Linus. I truly enjoyed this. Nakasama natin si Jabez, Jennifer, ayan. Juniper, Face the Corner, Juniper, Face the Corner. Ang buyers ng Cafe Antonio. Oo, at syempre, talagang napakarami nating natutunan. Hindi lamang sa tungkol sa Cafe Antonio, kundi kung paano nga ba nagsasama-sama ang may mga pare-parehong hilig sa isang lugar at paano nakaka-affect yung lugar para mag-strengthen yung bond nila. That's right, Kuya Chico. What I learned from this episode is the richness of the youth. What the youth can think, what the youth can envision, what the youth can talk about, and what they can venture into things that are great. We really have the power as young people in this society. Yan. Ako naman, I've learned na kung kayo ay may mga passion, diba, dapat yan ay hinuhon, dapat yan kinikip na mag-burn yung fire, diba, for that passion. At i-claim mo rin. And syempre, hahanap ka rin ng mga tao na you can share it with. And you can create good bonding, good relationship, good music, good friendship. At yan po ay lahat naganap dito sa ating special episode ng Leader Kake Uploaded sa Cafe Antonio. Pauna pa lang yan sa ating mga cafe hopping, tambayan hopping, at napakarami pang mga exciting na mangyayari sa Leader Kake. At syempre, marami pang iba ang pwede nyong tutukan dito po sa ating programa. Kaya naman lagi nyong tatandaan na bilang mga kabataan, may magagawa ka para sa pagbabago at pag-unlad ng bayan. Dahil, Leader Kake! Leader Kake! Leader Kake! Leader Kake! Leader Kake! Leader Kake sa DZLB. Rhythm. Sound trip. Every time you smile, I'm trapped in it. Hold my head, my heart's in the legs. There I see you and thinking of you in the morning. Red my eyes, put my name on the town on my knees.
that you're tuned into this. Fast forward from the show, and they say love sweeter. First time around, well I know. Pretty close without a doubt to make you winner. All that you're ready, won't you make up your mind every time you smile? Every time in my heart's in the lake, where I'm stealing there you till the morning breaks. I lay on down on my knees, say it again, I'll beg you please. Be on the day you lay your head on the shoulder of my eye, touch the sky. Touch the sky.